Hi all my friend. Sorry lang sa inyo na lagi lang ako nakadisturbo sa mga all nyo. Ginagawa ko rin ito para rin magkakaibigan din tayo. Nangungumusta lang. Kumusta rin kayo lahat? Kumusta yung mga trabaho natin dito sa abroad? At saka mga amo natin, kumusta pa rin sila? Okay na ba rin sila na mga utos nila, hindi ba sila napagpahirap sa atin? Okay na ba yung mga utos nila? Hindi ba kayo nahirapan? Mga anak nila, mga kamag-anak nila, hindi ba kayo nila tinitrato na hindi maganda? Alam ko ngayon lahat tayo dito sa abroad malapit na yung sabing Ramadan. Alam niyo yung mga amo natin, gabi nila umaga, ang umaga nila gabi. Pagka tayo na sa trabaho sa bahay, kulang tayo sa tulog. Tayo na naman sa umaga. Minsan yung iba mainit, nainitan sa araw. Siyempre painit pag itong parating na itong Ramadan, painit na yung araw. Pero sa natitiisin natin lahat mga ganyan. Dahil ito lang paraan na kumita tayo dito sa abroad. Matiis rin natin kahit anong kahirap karanasan natin dito, natitiis rin natin kasi ang una-una, lahat tayo may pangarap, kaya nagpunta tayo dito, may pangarap, kaya natiis natin. At saka lahat tayo may magulang, may kapatid, may anak tinutulungan sa Pilipinas. Tayo rin tanging pag-asa ng mga magulang natin, mga mahal natin sa Pilipinas. Tayo rin mga pag-asa nila. Yung iba napapag-aral, ginagastusan, yung iba nagkasakit yung magulang o di kaya kapatid, anak nagkasakit, doon na lang napupunta yung kinikita natin dito. Kahit man anong kahirap ang trabaho natin dito sa sa mga amo natin, tinatrato tayo na hindi maganda. Minsan yung kumakain tayo halong luha, paiyak dahil hindi natin matatanggap ang ginagawa nila sa atin, pero natiis rin natin para rin sa mga kailangan ng mga magulang natin, mga mahal natin sa Pilipinas. Minsan natutulog tayo, ginigising, kumakain tayo, inutusan. Nagawa natin dito ang hindi natin nagawa sa Pilipinas, na kaya pa rin natin. Yung iba minsan napakasakit din, buwan-buwan at taon-taon na iniisip rin. Minsan yung iba na pagpunta niya dito, ang mahal niya sa buhay, yung iba may anak, kasama pa niya sa paghatid sa Pilipinas papunta dito, kasama pa niya dun sa paghatid sa kanya, kayakap, kakis pa niya. Nandito na siya, bigla na niya hindi na makita yung anak, bigla na niya wala na marinig, hindi na marinig ang boses dahil tuluyan na nawawala, hindi na sila makikita. Kaya natiis rin natin, kahit napakahirap tayo dito, natiis rin natin kasi kapalaran natin, tanggapin natin. Yung iba, yung magulang niya araw gabi, minsan kausap pa niya, na ngayon bigla na hindi na marinig ang boses, kapatid o di kaya kamag-anak, bigla na hindi marinig ang boses dahil natuluyan na nawawala, hindi na sila magkikita, kahit hindi na sila magkikita. Pero natiis rin natin, napakasakit ang isipin, pero wala rin magawa sa buhay kundi tiisin natin yung mga maranasan natin. Ang importante, kumikita rin tayo sa Pilipinas. Sa mga magulang o di kaya kamag-anak, akala nila napakasarap ang buhay dito sa abroad kasi mga nakikita nila yung mga picture natin, mga video, picture, napakagandang buhay, pero sa likod na yun, napakahirap, napakalungkot. Hindi nila iniisip, hindi nila alam, hindi nila nararanasan ang naranasan natin dito.
Yung iba may asawa sa Pilipinas, papunta na dito, natuluyan na nawawala, nahiwalay. Maraming alaala sa pagsasama-sama, tapos napunta na dito, napupunta na sa nawawala yung pagmamahalan yun, dahil sa tagal natin dito na nangyayari na yung hindi dapat mangyari, pero natiis din natin na trabaho dahil yun sa mga kailangan natin para magpupunan natin. Kaya akin lang yung share ko lang sa inyo, kahit anumang kahirap ng trabaho natin, kasi hindi naman tayo parehas na mahirap. Yung iba maganda, yung iba nanghihirap din, sinasabi rin magandang trabaho, para rin yung hindi na yung medyo mag-aalala yung nasa Pilipinas, sinasabi rin magandang trabaho ko, pero sa kabila na yung pagkatapos ng pag-usap, napakasakit, napakahirap palang trabaho, pero natiis rin natin. Sinasabi lang yun para hindi mag-aalala yun sa Pilipinas. Pero kayo na naman dyan sa Pilipinas, dapat sa inyo, intindihin nyo, punta kami dito nagtrabaho, hindi naman kami nagpakapasaya dito. Kung may matatanggap naman kayo na medyo makatulong kami sa inyo, magpapasalamat din naman kayo. Kasi karamihan din dyan sa Pilipinas, pag may mabigay kami ng tulong, o di kayo magpapadala, wala na, mapadala na, wala na, hindi na mapasalamat, kahit text, kahit tawag, kahit saglit lang, hindi naman maghingi ng salamat. Yung napakasakit sa amin dito, sala naman ang hihingi namin dito sa abroad, basta pasayahin mo kami, pag mabigay kami, pasayahin mo naman kami, pasalamat kayo, kahit salamat lang, napakasarap ang pakinggan namin, basahin namin na makatanggap kami na salamat sa tulong, ganyan, salamat sa tulong ate, anak, salamat sa tulong, natanggap ko na napakasaya rin sa amin, kahit alam ninyo ginagawa namin lahat ng paraan para matulungan kayo. Minsan hindi namin tinirahan yung sarili namin dahil para din sa inyo yung gusto niyo, intindihin naman ng kami. Bigyan mo naman kami dyan sa kayo na mga mahal namin, bigyan mo kami ng pasayahin kahit konti lang, kasi hindi nyo na alam trabaho namin dito. Kung kayo lang malagay sa inyo, siguro supo na kayo, pero kami hindi namin nagawa yun dahil para makatulong kami sa inyo. Yun ang hingi namin sa inyo dyan. Napakahirap ang trabaho dito sa abroad. Ito lang karamihan sa amin dito, nararanasan namin na magtitiis lang kami, pero kayo sa tingin niyo napakasarap ang buhay. Kaya gawa niyo na pasayahin mo naman kami, kasi karamihan dyan kala niya nakikita ang saya naman ng anak ko, picture pa, napakasaya, ang ganda ng amo, mabait, pero sinasabi lang namin yun dahil para hindi kayo mag-aalala. Sa likod na yun, napakahirap. Nakikita niyo ng mga picture namin, libangan lang namin yan, libangan para hindi naman masyado yung mga kamag-anak na naghihirap kami, para di kayo mag-aalala masyado. Pero sa likod na yun, napakahirap mag-isa dito sa abroad. Trabaho, konti lang tulog. Alam niyo, trabaho namin dito hindi lang 8 hours. Ang pahinga namin dito, yung tulog namin. Wala, di ka talaga pwede mag-upo-upo, walang ginagawa. Hanapan ka talaga ng among na trabaho. Hanapan ka talaga ng trabaho. Kaya ito, minsan tulog namin wala sa time, wala sa oras. Minsan 3 oras, 4 hours, makatulog ka 5 hours, napakasarap, napakagandang amo. Pero pagkagising mo, lahat ginagawa, natiis rin namin. Napakahirap, napakalungkot ang isipin ang buhay abroad, pero natiis rin. Kayo po dyan sa Pilipinas, ang payo ko lang sa inyo, kung sino pupunta dito,
Basta magtrabaho lang kayo kung gusto niyo. Pero titiis din kayo. Kasi kami nagtitiis rin. Kasi ito na lang paraan na kumita, makatulong sa magulang, sa mag-anak. Kahit mahirap. Basta isa lang dito, panindigan mo. Hindi ka makauwi ng Pilipinas. Matiisin ka at saka magsaga. Kasi masipag ka rin sa trabaho. Yung yung amo, minsan, iingatan ka talaga. Basta iwasan mo lang dito. Huwag lang makagawa ka ng mga kalukuhan laban sa batas ng mga Saudi, laban sa batas na dito. Kasi ikaw ang kawawa. Hirap pa. Tapos wala tayong magawa dito. Alam natin sa Pilipinas, hindi naman na masyado na tutulong din. Pati consulate natin, tutulong din. Kasi ang trabaho nila. Pero dapat tulungan natin sarili natin na hindi pa mangyari. Tulungan natin ang sarili natin na mag-ingat tayo. Kahit ano man ang huri na delikado tayo, ingatan natin. Para walang mangyari. Trabaho na trabaho. Kasi ikaw na lang marunong kung pagkatapos na 2 years babalik ka pa o hindi. Kasi dito sa abroad, ang pera dito wala naman ito, hindi naman ito na makukuha mo yung pangarap mo, yung mga malaki. Basta ito lang, pansamantala lang ito, makatulong sa pamilya. Pero mga pangarap hindi rin na makukuha yung mga malaki, mabuhay ka rin. Pero kahit anong katagal mo dito, hindi mo na makuha yung mga pangarap ng malaki. Pero mayroon din kung i-share sa inyo ngayon na may mga internet, may mga business. Dapat sa atin lahat pag-isipan natin o gawin natin, i-try natin. Kung tayo may oras pa, mag-internet, mag-Facebook, ibahin natin gawa natin. Ipasok natin sa business. Pasok natin sa business para may iba tayong pagkakitaan. Kasi ito, abroad, wala rin dito mangyayari. Kahit ilang years, paulit-ulit ka, ganun pa rin ang kikitain mo. Tuwing sahod mo, mapadala mo rin. Yung iba, hindi pa dumating sahod na alam na anong saan mapupunta. Hindi pa kasi. Kasi sahod natin dito, wala talaga yan. Magbigay lang problema yan. Pag nakatanggap ka na 1,000, mas malaki pang problema mo kaysa kaya kung nakapasok ka sa business, nakatanggap ka sa 10,000, sa sunod pa mas malaki pa. Pero sa sa trabaho sa amo, sahod sa amo, tanggap ka na 1,000, 10,000, wala, sunod problema pa rin. Yung iba hindi pa nakasahod, kinukuha na sa amo para yun na lang para mapuhunan yung mga kailangan. Kaya ito, sana lahat tayo happy, hanap tayo ng paraan para pagkakitaan natin. Kung sino sa inyo gusto at sa kagustuhan ninyo, nandito rin ako si Dato Ali, Dato ko, tutulong sa inyo sa business. May business kami, nandyan yung business namin, Suwa at saka Royal at saka mga M Global, mga maganda rin na mga business yan. I-PM nyo lang ako, tutulungan ko kayo paano tayo maging sabay-sabay umaangat ang buhay. So wag lang natin asahan yung sahod natin, wag na natin asahan yung pagtrabaho natin sa amo, kasi ang mabibilang mo dito yung taon mo. Tanda-tanda tayo, wala rin mangyayari dito sa buhay natin. Pero nakapasok tayo sa business, walang limit yan, tatanggapin mo na pera. Sa abroad, pagtrabaho sa abroad, nasa Pilipinas ka pa, dala-dala mo yung kontrata mo, alam mo na sa 2 taon na magkano kikitain mo, nakalagay na yung pinirmahan mo na magkano sahod mo. Pero sa business, 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, hindi mo na alam kung magkano kikitain mo, hindi kaya bibilang. Kaya napakasarap na sa business ka. Kaya yun, na pagka gustuhin niyo kasi